Sa tahanan nagsisimula ang lahat, kung paano tayo hubugin at kung paano tayo mahubog. Ngunit may mga instances na kahit mali ang pinagmulan, kayang-kaya nating baguhin ang nakaraan. Maswerte at masiglang araw mga Frenny. Ang ating aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang tayo at mas mabilis mong mamanifest ang iyong inaasam-asam na magandang pagbabago sa buhay mo. Medyo masela ng ating pag-uusapan ngayon dahil alam ko na may iilan sa inyo ang hindi maganda ang pagkabata o ang kwento ng kanilang kabataan. Marami mga factors o dahilan ang ganyan. Kung minsan nadadala natin hanggang paglaki natin at pagtanda ang mga bagay o pag-uugaling dala ng ating kabataan. Meron maganda at meron din naman masasabi mong dark side mo. Lahat ng ito ay tinatawag na childhood trauma. Take note mga Frenny, case-to-case basis ha. May mga taong okay naman sa pinagmulan pero habang lumalaki, kusa silang nakakaramdam ng kakulangan sa kanilang sarili. Kaya ang gabay na sasabihin ko ay in general category, kung saan ihahanay natin ang mga naging sanhi o dahilan kung bakit ang isang tao ay may negative na pag-uugali. Inner child trauma and symptoms. Number 1, abandonment trauma. Ito yung tipo ng inner child trauma ng isang taong naiiwan parate nung bata siya. Kaya sa pagtanda, takot siyang maiwan ng mga tao sa paligid niya. Medyo mahirap pakisamahan ang taong ganito dahil may trust issue ang mga ganitong trauma mga Frenny. Lalo na kung nasa isang relasyon sila. Imbis kasi na maging healthy ang relasyon nila, lagi silang nagdududa. Feeling nila gagawa ng kalokohan yung partner nila at kalaunan ay iiwan sila. Sign din ito ng depression dala ng nakaraan. Ang mga taong may ganitong trauma ay kadalasan nawawalan ng pagmamahal at tiwala sa sarili. Tiwala na importante sila sa tao at hindi sila iiwan. Kung isa ka sa may mga abandonment trauma, narito ang mga witchery tips para ma-boost ang positive energy sa'yo. Everyday kahit 10 minuto lang, mag-me time ka. Mag-meditate ka, Frenny, sa isang tahimik na lugar at walang istorbo. Magsindi ng puting kandila every time na magme-meditate. Mas mainam kung scented candle ang sisindihan. Lavender scent or mint. Ito ay para ma-distress ka at ma-relax ang iyong kaisipan at mga agam-agam sa isip. Maglagay ng isang mangkok ng asin sa bedside or sa ilalim ng kama at every week magpalit ng beddings. If possible, gumamit ng blue or azure stone or azurite crystals kung tawagin. Pwede din ang mga azurite na bracelet or accessories na pwede mong dalhin kahit saan ka magpunta. Number 2, betrayal trauma. Kadalasan ang ganitong inner child trauma ay sanhi ng pagbibiro o pagdidisiplina nung bata ka pa. I'll cite some example mga Frenny. Dahil mahirap kang painumin ng gamot nung bata ka, sinasabi sa'yo ng mama mo or kung sino man ang nag-aalaga sa'yo na kapag uminom ka ng gamot o vitamins, pupunta kayo sa Disneyland. O di naman kaya ay pag natulog ka ng hapon, pagkagising mo, may merienda ka na. O hindi naman kaya pag hindi ka sumama sa mama mo na aalis, may pasalubong siya sa'yo. Ang siste, wala kang reward pero nagawa mo ang sinasabi nila. So mga Frenny, akala nyo walang epekto ang mga yan pero meron. At dahil dyan, mahirap magtiwala kalaunan ang mga nakaranas ng ganyan. Yung tipong sa 10 salita ng kausap niyan, 11 ang hindi totoo sa kaisipan niyan. Kung minsan nauuwi ito sa mental health issues at anxiety. Minsan naman sumasakit ang tiyan or masakit ang kasukasuhan ng walang dahilan. At para sa gabay ng ganitong trauma mga Frenny, 30 minutes me time o meditation ang kailangan mo. Isipin mo na lahat ng challenges na haharapin mo ay kaya mo nang walang kapalit o reward. Pwede kang gumamit ng scented candle na may sweets or candy flavor. Maaari ka din kumain ng mga sweets but remember na i-balance lang dahil baka naman magka-diabetes ka. Kidding aside, pinapatawa lang kita. Maaari ka magsuot ng mga accessories na gawa sa perlas o pearl dahil makakatulong ito sa'yo na mabalance ang mood mo. Number 3,
rejection. Ito naman ang inner child trauma ng isang taong lumaki sa hindi maayos na pamilya. Maaring broken family or ang problema ay ang magulang mismo. For example, nung elementary ka, nasa top ka naman, pero yun nga lang, top 3 ka lang. At hindi ka yung top 1 mismo o top of the class. At dahil dyan, nakakarinig ka ng hindi maganda sa parents mo. Yung hindi nila appreciate ang ginagawa mo dahil mas gusto nila na nasa top 1 ka at hindi lang basta top 3. Meron din naman mga sitwasyon na nire-reject ka nung bata ka. Or example, alam mong kaya mo sa isang sport fest, pero dahil ang iba ay walang tiwala sa'yo, hindi ka nila sinasali o pinipili. Meron din namang rejection nung bata ka na hindi sila believe sa'yo. Hindi believe ang parents mo, kaya hindi ka pinipili o hindi ka paborito. Kaya hanggang paglaki mo, dala-dala mo. Lagi mong iniisip ang sasabihin sa'yo ng ibang tao. Masaklap pa nito mga frenny, yung iniisip nyo o yung iniisip mo ay puro negative para sa'yo. Katulad ng, ano kayang sasabihin ng tao sa akin kung ganito, ganyan. Mahirap ka magsabi sa ibang tao dahil takot ka sa rejection. At para naman maibsan ang ganitong trauma mo, meditate at least 30 minutes every day. Scented candle na lemon or citrus ang dapat na aamoy mo. Pwede kang gumamit ng mga bato or gems na amethyst at mga kulay na purple or dark purple. Ito ay makakatulong sa paghil ng anumang nakaraan mo. Number 4, injustice trauma. Ito ang isa sa pinakamasakit na trauma ng inner child mo. Tinatawag ding itong abusive level. Kadalasan physical, mental at sexual abuse ang nakapaloob dito. Panic attack, chest pain, back pain ang kadalasang nararamdaman ng mga taong may ganitong trauma. Insomnia or nightmare. Moody minsan o unpredictable ang pag-uugali ng mga nakaranas ng ganito o nakakaranas ng ganito. Minsan din sila na mismo ang nag-isolate sa sarili nila sa society. Ang mga laki sa bugbog o mga salitang hindi maganda ang karaniwang sanhi nito. Worse is may sexual abuse pang kasama. Kung isa ka sa lumalaban sa trauma na ito, Frenny, mag-meditate ka ng at least 45 minutes to 1 hour. Dapat ang mga maamoy mo ay mga flower o yung amoy ng mga bulaklak o yung mga kandila na may scent ng flowers at kape. Pwede kang gumamit ng rose quartz, aventurine, amazonite, amethyst, and carnelian crystals or gemstone. Ito ay makakaboost ng healing vibes sa'yo. Hindi natin masisisi ang mga taong ganito ang napagdaanan sa buhay. Ngunit hinihikayat ko kayong intindihin sila at hanggat maaari ay kumonsulta sa tamang espesyalista. Hindi pa huli ang lahat. Mahalaga ka kaya dapat lumaban ka at labanan mo ang emosyon mo. What happened to you was not your fault. Hindi mo kasalanan at hindi ka masama. Kamahal-mahal ka at importante ka sa mga taong totoong nagmamahal at umuunawa sa'yo. Kaya mula ngayon, gusto kong sabihin mo ng malakas at i-comment dyan sa baba na mahal ka ng Diyos, nakakampi mo ang Diyos, na hindi ka nag-iisa at kakayanin mong lahat dahil may tiwala ka sa sarili mo. Yun lamang, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!